Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Hi, good morning. So today's Friday. So nandito naman nga ako ulit sa trabaho ko. And ako lang pala yung may pasok ngayon kasi yung dalawang bata. PA day pala nila ngayon. And then sa Monday, Thanksgiving. So medyo mahaba yung bakasyon nila. 4 na araw. Yun nga, medyo malungkot lang tayo today dahil kahapon pala, meron pala uling draw ng OINP. And I think yun na nga yung last for this year. Actually, kausap ko nga rin yung mga ibang kaibigan ko na malakas yung kutob ko na this week or latest next week yung pinaka last na draw nila ng OINP. More or less, yun na yung kabuuan ng allocation nila for this year. Although short pa namang around 300. Pero hindi ko alam kung meron pa bang last after dun sa yesterday. Kanina nabanggit ko na nga yung kay Jamie nung umaga, no? Pero hindi na nga namin napag-usapan kasi paalis na rin ako. So as of now, medyo naguguluhan ako dahil dun sa mga past videos ko nga, nabanggit ko nga na meron akong deadline sa sarili ko. Actually, medyo na-move na nga siya. Dahil originally, end of September, pero na-move na nga ng October dahil hinihintay ko nga yung last draw, which is yung yesterday nga. Although hindi nga natin alam, baka meron pang isa, pero konti na nga lang kasi natitira sa allocation. So ngayon, daming tumatakbo sa isip ko. Hindi ko alam kung hihintayin ko pa ba yung next year. Yung next na hihintayin ko nga is yung announcement kung ilan yung allocation for next year. Kasi nabasa ko nga, pero hindi ko alam kung accurate ba. Parang mandated ata yung IRCC na i-disclose kung ano yung plans nila for next year on or before November 1. So a few weeks na lang naman, November 1 na. So yun yung hinihintay ko ngayon. So hindi ko alam kung magsistay put muna kami dito o mag-explore ako ng mga ibang streams. Pero kasi yun nga, sinabi ko nga rin dun sa last na live namin na hindi naman ganun kadaling lumipat, especially dun sa mga malalayong lugar or sa ibang probinsya. And kahapon nga rin nalaman ko na meron ako isang kaibigan. Nakita nyo na siya sa channel ko before na come end of the month, lilipat na rin pala sila sa rural area which is Thunder Bay nga. Pero ang kagandahan nga sa kanila, yung asawa niya medyo specialized yung role kaya mabilis siya nakahanap ng trabaho. Siyempre, malungkot tayo pero alam naman natin na lahat ng nangyayari sa buhay natin is my purpose. So, tignan lang natin kung what's in store for us. Pero as of now, hindi ko alam kung ano yung magiging mindset ko na yung mga decisions ko ba is gearing towards na malaki yung possibility na uwi kami sa Pilipinas. Pero on paper, medyo matagal pa naman kasi by end of the month, yung PGWP namin, 2 years na lang. Although mukha nga siyang mahaba, 2 years, pero kasi yung interval nga ng draw. Well, mamaya pag uwi ko sa bahay, tatanungin ko na lang din si Jamie kung ano yung thoughts niya about dito sa situation na to and kung ano yung pwede namin gawin na sa family. So ngayon, pasok na lang muna ako, pero since Friday ngayon, mamayang hapon nga, meron tayong basketball. Pupunta na rin ako para kahit paano medyo malibang-libang at mapunta yung focus natin sa ibang bagay dahil admittedly last night medyo hindi nga ako nakatulog dahil kakaisip nga kung ano ba mga pwede kong gawin. Ito, lunch break ko na. So mag-late lang tayo dito sa Sherway Gardens dahil wala lang, gusto ko lang mag-ikot-ikot. Yun, so kahapon nga nag-draw pero targeted uli. Kaya lang ako nanghihinayang kasi sa points sana abot. Pero targeted na naman siya kahit na umabot yung points ko. Pero kailangan part ka ng REDI. Yan, nagpalit na sila ng mga tinda. Mostly mga pang winter na, mga pang lamig. Yun, so ganun nga lang yung ginagawa ko kapag lunchtime. So kapag nasa Vaughan na ako, usually nagpupunta ako sa may Vaughan Mills. Pero pag nandito ako sa Mississauga, minsan nasa kotse lang ako, minsan nagpupunta ako dito. Pero most of the time nagpupunta ako dun sa plaza, dun sa bilihan ng taho. Ito, balik na tayo sa trabaho. After today, long weekend na kasi wala nga tayong pasok sa Monday. Yay! Taho! Dito na tayo sa bahay. Mommy! Ano na? Anong plan natin sa buhay? Eh di, lipad ka na. Lipad ka na. Lipad Mamaya ka na. natin pag-usapan. Yun, mabilisan lang talaga. Kasi nagbihis lang ako ng basketball. Kasi yung trabaho ko nga hanggang 5 PM and then tong basketball ko 6. So bibiyahe pa ako from work. So nakaka-uwi ako mga 5:30. So talagang magbibihis lang ako. Tapos alis na rin ako. So andito na nga ako sa pinagbabasketballan ko every Friday.
Pero last time nga may nagtatanong sa akin kung pwede raw siya makilaro dito, but unfortunately hindi ko nga siya ma-invite kasi yun, nakikilaro lang din ako dito. Yan ako, sad na ako, pagod na. Yan, uwi na tayo. Pero recently nga, mabilis na dumilim. Dati kasi kapag lumalabas ako galing basketball, maliwanag pa. Pero since pag winter na nga, yan, maaga na nagdidilim. Nandito na ako sa bahay. Nakaligo na rin ako. Yan, pinaghandaan na tayo ng asawa ko ng dinner. Pero syempre, yung dinner ko, yung kanin lang ang bagong luto. Eto, iniinit. Ayun, sabi niya, ubusin ko daw muna to. Tapos pag naubos ko to, tsaka ako kumain ng pasta. Ayan, ito na yung dessert ko. So, tapos na ako kumain. Naubos namin yung hipon. Pero hindi na ako umabot dito sa pasta. Kasi, nung gutom ba ako, pinakain niya sa akin. Yung noodles. Yung tira niyang noodles. Tira namin is kain na noodles yun. Na may dumplings, na may kanin, na may gulay, na may carrots, lahat na. Healthy na siya. Instant noodles na naging healthy. Bago ko tapusin itong video, gusto ko lang alamin kung ano yung thoughts mo dun sa sinabi ko sa'yo kanina na yun nga, parang feeling ko yung draw yesterday, yun na nga yung last. Pero hindi pa nga rin tayo napasama dahil targeted pa rin siya. So yung na-draw kahapon, it's either a healthcare worker, ano pa ba yung isa? Early childhood education, tsaka targeted na REDI. Agree naman ako sa nagiging thoughts mo na parang yun na yung last. And then parang siguro ito na yung sign na inaantay natin, na parang kailangan na natin mag-proceed with plan C na ba tayo? O sa plan B pa lang. Andyan din yung kailangan mong isipin yung future ng mga anak natin, yung future ni Sarah. Yun nga, kaya kasi, nga sinabi ko rin sa video ko na yung mga magiging decision making ba natin moving forward is geared towards na dun sa malaki yung possibility na uuwi tayo sa Pilipinas. Whatever yung excess dun sa kinikita natin, parang iipunin na natin, hindi na tayo masyado kakain sa labas para kung ano man mangyari, at least meron tayo na ipon dito. For us naman, I think it's still worth to take the risk na mag-try tayo ng ibang route for us to become PR. Kasi at the end of the day, gusto naman talaga natin na ma-PR dito, diba? Wala naman nangyaring mabilis sa buhay natin, remember? So parang it's just a first step for you to take, and God will lead us where we are supposed to go. Pero until we try and do our part, try to see kung baka doon naman talaga tayo mapi-PR or dito tayo mapi-PR, alam mo yun, we'll never know. Lahat naman na nangyayari sa buhay natin dito, para lang tayo tinutulak ng Diyos kung saan niya tayo gusto pumunta, diba? And usually, lahat din ng nangyayari at kasagutan sa prayers natin happens in His timeline, not ours. So, di ba, madalas nangyayari sa buhay natin is at the very last moment na parang it's either pa-expire na, pero something, a little miracle will happen to us na, oy, ito pala talaga yung plan ni Lord. So, for us, gawin lang natin yung part natin, as a lot of you have been saying na gawin lang natin yung part natin, we'll try to apply with other provinces. I really feel na mapi-PR pa rin tayo dito. Hindi lang siguro sa ine-expect nating timeline. Pero usually sa timeline ni God, yun pa rin. So yun nga yung tingin ni Jamie, pero tingnan naman natin sa mga susunod na araw or susunod na buwan kung ano yung mga mangyayari, kung meron ba mga changes, kung madadagdagan ba yung allocation for next year, kung dito ba kami sa Ontario or kailangan namin lumipat sa ibang probinsya or sa ibang community. Siyempre, hindi natin dinidiscount yung fact na posible tayong mapauwi. So, might as well start pa rin ngayon na we're looking into that worst case scenario. So, ipon-ipon na rin. Huwag na tayo masyadong gumastos. Hindi naman tayo magastos pero continue lang natin tong nasimulan nating living within our means. Tapos, kung kaya natin mas makapag-save ng mas madami, better. Diba? So, hanggang dito na lang muna ulit. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!